Good morning mga idol. Bibigyan ko kayo ng simpleng tips sa pagdidilig ng halaman. Yun ang pinakamahalaga sa pagbubonsai, yung pagdidilig na tama. Kasi hindi porkit sinabi natin na every day, 3 times a day, hindi ganon. So, bibigyan ko kayo ng mga sample ng pagdidilig. So, kahapon, nag-check ako ng halaman. Alas 3 ako nagdilig ng hapon. Then, inobserbahan ko yung puno. Halimbawa, gaya nito. Yan, nakita nyo to. Basa pa yung taas niya. So alas 3 ako nagdilig kahapon. Tapos kagabi nagdilig ako kasi aalis ako ngayon eh. Baka walang magdilig kaya nagdilig na ako ng alas 10 ng gabi. So diniligan ko siya para tumagal yung tubig. So ang pagtingin ng halaman natin kapag nagdidilig tayo, kuminsan kasi, halimbawa ngayon didilig tayo. Pag tinignan natin to, ginanyan nyo yung lupa, kadalasan kasi yung pinakataas niya, dry na. So tuyo na, pero pag kinutkot natin ganun yan, yan nakita nyo, basa pa siya. So hindi pa ako magdidilig nun pagka ganun. So kinakailangan din matuyo ang puno natin. Hindi pwede laging basang-basa. So ang problema kasi kapag lagi tayo nagdidilig ng halaman, lapitin tayo ng mga fungus, bacteria dahil hindi natituyo yung natin, yung medium. So minsan doon nagkakaroon ng bulok na ugat kasi nga hindi natitiyuan yung ilalim. Lalo na doon sa mga compress na yung ating medium. So ang ginagawa ko, kung mapapansin niyo lahat, ayan, dami kong bonsai, di ba? Dami kong mga halaman. So ang ginagawa ko diyan, lahat yan iba-iba ang dilig niyan. Hindi yan basta-basta lahat sasabay-sabay. So for example, ito, root over rock. So ito, skull rock to. Skull rock. So ibig sabihin yan, itong bato na to, pagka sobrang init ng panahon, sobrang init din yan, di ba? So pagka naman malamig ang panahon, malamig din to. So nagmumoist ang loob niyan. Kaya ito, madalas kong dinidilig ang taas, hindi kasama to. So kung dinilig to, halimbawa ng alas 3 ng tanghali, basta kung ano yung panahon, kung ano yung oras na tiyo na siya, pag ginanon nyo, at nakita nyo yung tiyo na siya, so ibig sabihin diligin na to. Pagkatapos nun, ito naman, yung bato na to, miyat-miyat to dinidilig. Yan, minimisting yan, yung pinakataas na yan. So ganun yung ginagawa ko pagka nakakapit sa bato. So sa mga iba naman, sinecheck ko, gaya nito, pag ginanon ko siya, nakita nating basa pa, huwag mong diligin yan. So iba-iba yung pagdidilig natin sa bonsai, hindi lahat sabay-sabay. Gaya nito, bantigi, ayan. Basa, di ba? So mamaya na yan. Mamaya ako nadidiligan yan. Pero ang didiligan ko diyan, yung katawan. Binabasa ko yung mga katawan, pero itong baba, hindi ko na to pinupul ng dilig. So ibig sabihin, ito lang yung didiligan. Yung taas lang. I-sprayan lang yan. Okay na yon. At least ma-absorb lang niya yung tubig kasi yung bark niya kumakain. Yung bark. Kaya yung bantigi, dinidilig yan yung katawan. Ito hindi na. Once na basa pa to, huwag yung didiligan. Misting lang kayo sa taas ng mga katawan ng bantigi. So, meron mga nauuna. Minsan, nagdilig ako ng alas 3 kahapon. Mamaya-maya lang ng tanghali. Mamaya lang ng tanghali nito, may matitiyo na dito. So kagaya nitong puno na to, ito, dinilig ko yan ng alas 3 ng hapon at dinilig ko rin kagabi ng alas 10. Sigurado ko mamaya-maya lang matitiyo ito. So iba-iba yung natin kasi ito kagaya nito, compress na kasi to. So siksik na yan. Tapos nakita nyo, full. Ang dami niyang kumakain na naka-wild. So mabilis yan matiyo pag ganyan. Basta may naka-wild, sigurado ko sa inyo yan, mabilis yan matiyo. Pero pagka mga ganito na, matagal na yan. Kasi walang kumakain na nagwa-wild. So sa juniper naman, kung mapapansin niyo yung juniper, ito yung sinasabi ko, ayan. Ito yung healthy na needle ng juniper. Ito yung sinasabi nila na kaya daw pumuputok ang needle ng juniper. Yan, kagaya niyan. Yan. It's either kulang sa araw or sa tubig. Sobra naman.
Kaya ito, pag dinidilig ko, every other day ang dilig. Or isang beses lang isang araw. So depende pa rin yun sa medium na ginagamit natin. So ito kasi river sand to, river sand ang gamit dito. So pure yan na river sand. Wala akong nilagay dyan na iba. Kundi river sand lang talaga. So mabilis siyang matuyo dahil past drainage naman ng river sand. Kaya ganun kabilis siya ma-dehydrate yung juniper. Pero sa juniper kasi okay din yun yung na-dehydrate para makuha natin yung ganitong needle. Ayan, ito nyo. Yan ang healthy needle ng juniper. So once na pumutok na ganyan yan, dalawa daw ang ano niya. Kung hindi daw sa tubig, kulang sa araw. Kasi evergreen siya na kinakailangan talagang full sun ang juniper para magkaganyan ng needle, para maging ganito. Ayan. So ito, dinidilig ko yan pagka chinecheck ko pa rin lahat ng puno ko bago ako magdilig, chinecheck ko ganun yan. Pag nakita kong basa pa, ayan, kagabi dinilig ko to. Pero tignan nyo, tiyo na. Diba? So okay lang yan, kahit bukas na ako magdilig, walang kaso yan. Hindi problema sa juniper yan. So check nyo mabuti lahat ng puno nyo bago kayo magdilig. Hindi basta dilig lang ang dilig kasi number 1 talaga, watering ang natin. Ito yung sinasabi ko, dry na yung taas. Akala nyo didiligin na, di ba? Hindi. Pero basa pa yan sa ilalim. Ayan o. Basang-basa pa o. Ayan o. Yan ang sinasabi kasi sa Taiwan na number 1 yung dapat matutunan, yung pagdidilig ng halaman. Hindi porket sinabing 3 times a day, 2 times a day magdidilig. Hayaan yung matiyo ang puno nyo para maging maganda yung bonsai natin. So dito, ito kasi ng mga nakaraan nung nagbakasyon ako na 1 linggo, hindi ako nagdidilig. Miya't-miya dinidilig to ng mga pamangkin ko. Kaya anong nangyari? Ayan, nagputukan Nagputukan yung mga dahon ng needle, di ba? So, laging basa. Ngayon, hindi ako nagdidilig yan. Ni-sprayan ko lang yan. Spray lang ako na spray ito. Meron naman dito, kahit basa, dinidilig ko ito, kagaya nito. Nakita ko sa kanya, gustong-gusto niya na laging basa. Nagkakaganyan yung dahon. Ayan. Ito nyo. So, yun. To. Sa Buxus naman, ganun din. Kahit basa, dinidilig ko pa rin dinidilig. So, pinag-aaralan ko pa So, ayan. Okay naman siya, ang ganda ng dahon niya. Ang hahaba. So 2 times a day ang dilig ko dyan sa Buxus. Kahit basa siya, dinidilig ko ng dinidilig. So doon naman sa mga tugas, ganun din. Kadidilig ko lang kagabi. So, siguro baka bukas na ito didiligan. Kasi basang-basa pa So hanggat hindi basa, ayan yung mga sinasabi ko. Kagaya na sa tugas, hanggat basa pa, huwag kayo magdidilig. Sa hibiscus ganun din, kung basa pa, huwag kayo magdidilig. So sa agoho naman, ang agoho, maano din yan, maano din sa tubig yan. Pag binubuhay nyo agoho, halimbawa gaya nitong agoho na to, ito, buhay na, di ba? Madalas basain yan kasi gustong-gusto ng agoho laging basa. Yun ang nakita namin. Tinuro sa amin sa Taiwan na gustong-gusto ng agoho ang tubig. Miya't-miya ang basa niyan. Halimbawa, 2 times a day dilig sa baba. Kahit basa pa yung baba, didiligan uli yan. Sa loob na 1 araw, 2 beses. Tapos dito naman ngayon sa taas, ito yung madalas. Binabasa ng binabasa. Yung parte ng taas na yan. Yun ang sabi sa amin Meron pa nga sinabi sa amin, ito yung paso. Maglagay ng paso sa ilalim na walang butas, pero mababaw lang. Na kumbaga may tubig siya na na-absorb nung paso. Umakyat ngayon yung tubig sa taas. So yun yung mga tinuro sa amin na sa agoho kailangan daw laging basa para daw gumanda yung agoho, hindi daw ma-dehydrate. Ewan ko kung bakit yun ang sabi sa agoho. So yun lang mga idol, at sinare ko lang sa inyo yung pagdidilig ko ng halaman na kung basa pa, huwag didiligan. Pero merong mga puno na kahit basa pwedeng diligan, kagaya ng Buxus, Podo at saka agoho. So yun yung mga dapat yung malaman sa pagdidilig. Hanggat basa pa, huwag kayong magdidilig. Yun lang mga idol, hanggang dito na ating video. Sana meron kayo na pulot na tips sa aking sinabi. Yun!